Sa mga nagpaplano na ng bakasyon at iba pang aktibidad ngayong tag-init, hinay-hinay lang po sa pagbibilad sa araw. Babala ng Department of Health mag-ingat sa sakit na nauuso kapag mainit ang panahon. Ang mainit na balita hatid ni Oscar Oida. Goodbye na sa preskong panahon na naranasan hanggang nito nakaraang linggo dahil opisyal nang pumasok ang tag-init. Dalawang season lang tayo, dry and wet. Okay. So pagdating dry, ganito, yeah, dry season. Pero nasanay na tayo na tawagin din na summer. Ay naasahan natin aabot sa 37 degrees Celsius. Dalawa nga lang yung weather natin, climate natin. Yun yung either you get wet or you sweat. Kahina sa programang Kape at Balita, nagpaalala ang mga eksperto na maghanda sa matinding init na mararanasan sa ganitong panahon. Hindi nangangahulugan na dahil walang El Nino, hindi na masyadong mainit. So mainit pa rin sa pinag-uusapan kasing global warming. Yung last year, isa sa pinakamainit na taon. At ngayong 2013, yung mga scientifico, inaasahan din na ganun pa rin yung pattern ng temperatura. Ang init kasing mararamdaman, posibleng mapaigting pa ng alinsangan. Meron tayong tinatawag na init factor. Init factor. Yun yung kasi iba yung pakiramdam ng iyong katawan kaysa doon sa aktual na temperatura. Yung init factor, halimbawa 34, 35, ang pakiramdam ng katawan mo dahil mataas ang relative humidity, yun pwedeng 37, 38 degrees. Kaya naman sa mga nagbabalak na lubos-lubusin ang fan under the sun, ingat lang sa mga sakit na uso kapag tag-init. Kapag ikinasa dagat lagi, siyempre sunburn. Yan, ibang related sa tag-init, yung mga buwang araw, sore eyes, bulutong tubig, tigdas po. Usong sa swimming pool. Tapos ituit lang na kapag nagsiswimming pa, tingnan mo nasa paligid mo, baka mamaya merong may sore eyes. Lalo kapag poorly chlorinated yung tubig po, hawa-hawa po yan. Payo ng mga eksperto, para malabanan ang masamang epekto ng sobrang init, dapat dagdagan pa ang karaniwang 8 hanggang 12 baso ng tubig na iniinom kada araw. Iwasan din daw na magbilad sa araw, lalo na sa katirikan nito mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At sabi nga ni Mang Tani, pero alam mo naman, dapat talaga lagi tayong I am ready. Laging I am ready. Para po sa pinakahuling ulat tungkol sa magiging lagay ng panahon. Ito pinakamatindi dyan. Ano yun? Kailangan... Laging? I am ready. Ayan. Oscar Oida, GMA News.